nang makahanap ng katapat ang mga kartel. Hindi biro ang mga kartel. Sila ang mga nagpapahirap, nagdadala ng takot at kumukontrol sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng karahasan, pananakot at pangingikil. Pero alam nyo ba, sa isang maliit na bayan sa Mexico, sa kabila ng kanilang paninindak, pananakit at pagdukot, may mga taong tumayo at lumaban. Hindi sila matatapang na lalaki, hindi rin mga pulis o sundalo, kundi mga babae, mga nanay, buntis at mga balo na handang ipaglaban ang kanilang pamilya. Sila ang mga babaeng nakahandang tapusin ang taon-taon na pananakot ng kartel. Pero ang tanong, paano nga ba nila lalabanan ang mababagsik na kartel? Isa lamang yan sa 3 kwento natin ngayon, kung paano nakahanap ng katapat ang mga kartel. Number 3, El Machete versus Los Herrera. Sa Pantelho, Chiapas noong 2021, sa gitna ng mga bundok at siksik na taniman, naninirahan ang mga Tzotzil, ang isang katutubong grupo na matagal nang nagtitiis sa kawalan ng atensyon at paghihirap sa sarili nilang lupain. Tahimik silang namumuhay, pero hindi sila bulag sa nangyayari sa kanilang paligid. Sa lugar na ito, may grupo na kilala bilang Los Herrera, mga taga-kartel at matagal nang pinaghihinalaang may koneksyon sa gobyerno. Hanggang sa isang araw, isang magsasakang katutubo ang pinaslang sa mismong bukid na kanyang tinataniman. Hindi takot ang naramdaman ng taga-Pantelho, kundi pagkamuhi, kaya nagdesisyon silang lumaban. Isang araw, nagkaharap ang 2 grupo at naglaban. Nagtapos ito sa pagkakapaslang ng 2 tauhan ng kartel. Biglang kumalat sa social media ang isang video gamit ang wikang Tzotzil. Dito ipinahayag ng mga residente na ipinagtatanggol nila ang kanilang bayan sa anumang paraan. Ang grupo nila, tinawag nilang El Machete. Sa mga dingding ng munisipyo, pinaskil ang mga nakakakilabot na sulat, Fuera Narcos at Viva El Machete, na ang ibig sabihin ay, umalis kayo mga drug lord at mabuhay ang El Machete. Isang babala at panawagan para sa pagtatanggol ng kanilang bayan. Bawat miyembro may dalang baril, itak, o kahit anong sandata na maaaring magamit. At hindi lang iilan, libu-libong residente ang sabay-sabay na sumama, handang ipaglaban ang kanilang bayan. Noong June 2021, nagkaroon ng putukan sa Pantelho. Nakipaglaban sa kartel ang mga taga-bayan. Dahil sa takot, libu-libong residente ang nagsilikas. Dumating ang mga sundalo at pulis para tulungan ang mga tao. Pero mas lumala ang gulo at nadamay pa sila. Nasugatan ng ilan habang nasa gitna ng bakbakan. Umatras muna ang grupo ng El Machete. Ayon sa kanila, hindi sila naghahanap ng gulo. Ang gusto lang nila ay kapayapaan sa kanilang bayan. Nang bumalik ang ilang residente, hindi pa rin nawala ang tensyon sa lugar. May mga kumakalat pa na balita na may mga kasapi raw ng kartel ang nagtatago sa bayan. Nagpapanggap na ordinaryong tao. Kaya noong July 26, 2021, bumalik ang El Machete. Biglaan at mabilis ang kanilang pag-atake. Nilusob nila ang lahat ng bahay na dati ay kontrolado ng Los Herrera. Sinira nila ang lahat ng naiwang gamit at ari-arian ng kartel. Wala silang sinayang na pagkakataon. Habang kinokondena sila ng ilan, pati na ng dating Pangulo ng Mexico na si Andres Manuel Lopez Obrador. Para sa mga taga-Pantelho, walang batas ang makapagbibigay ng proteksyon sa kanila. Tanging katapangan mula sa mismong komunidad ang pinangkakapitan nila. Sa kabila ng putukan, sa pilitang paglikas at mga karahasang nauwi sa patayan, may mga sumukuring miyembro ng kartel at ilang grupo ang tuluyan ng naduwag. Unti-unti na muling bumabalik ang katahimikan sa Pantelho. Sa paglipas ng mga araw, nawala ang ingay ng bakbakan at humupa ang takot sa bayan. Hindi dahil sa tuluyan nilang natalo ang kartel, kundi dahil unti-unti nang nawala ang impluwensya at kontrol nito sa lugar. Ang lakas ng pagkakaisa ng mga taga-bayan at ang pagtatanggol ng El Machete ay nagbigay daan para magkaroon ng kahit pansamantalang kapayapaan sa kanilang lugar. Number 2. Mga babae laban sa Jalisco Cartel. Sa Michoacan, sa maliit na bayan ng El Terrero, ilang buwan lang ang lumipas matapos ang iba pang kaguluhan sa lugar. Isang bagong malagim na kaganapan ang sinapit ng mga residente. Sa halip kasi na makinabang ang mga tao sa kasaganaan ng avocado at citrus sa kanilang bayan, ang mga Jalisco Cartel ang kumukuha ng lahat. Hindi basta-basta ang takot sa lugar. Bawat gabi, may mga motor na dumaraan, mga baril na kumakalabog, at mga balitang may mga dinukot na naman.
Ang lupain na dapat ay pinagmumulan ng pag-asa ay unti-unting nagiging teritoryo ng paninindak. Dito, walang sino man ang makakaligtas. Ang marami sa kanila ay naghihintay na lamang kung sino ang susunod na mawawala. Sa isang banda, ang anak ni Eufresina Blanco Nava, 29 years old, ay dinukot ng kartel. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung buhay pa ang kanyang anak o kung may pag-asa pang makita ulit ito. Isang babae rin ang nawala ng anak na babae na 14 years old lang at wala na ring balita tungkol sa kanya. Pero imbes na magpasindak, sila mismo ang humawak ng sandata. Dala ang kanilang galit at pagluluksa, nagtipon ng mga kababaihan, buntis man o may kargang sanggol, bumuo sila ng vigilante group. Lahat sila, halos 50, nagbabantay sa gabi, naglalakad sa madilim na kalsada. Ginawa nila ang sarili nilang tangke mula sa lumang pickup at piraso ng bakal para masigurong may panlaban sila sa mga biglaang pag-atake ng kartel. Hinukay nila ang mga kalsada, binarikadahan ang lahat ng pasukan sa baryo. Hindi na sila papayag na may mawala pa sa kanila. Sa bawat gabi, habang tahimik ang buong bayan, sila ang nagbabantay. Para sa mga anak nilang natitira, para sa lupang pinaglalaban nila, sila ang unang dumidepensa. Hindi nila hahayaan na muling mapasakamay ng kartel ang kanilang bayan. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy silang nagbabantay. May mga banta at pagsubok, pero dahil sa tapang at pagkakaisa nila, hindi na bumalik ang malawakang karahasan sa El Terrero. Ang mga babae ay naging simbolo ng lakas at pag-asa. Sila rin ang nagbalik ng seguridad at nagbigay inspirasyon sa iba pang komunidad. Ang kanilang kwento ay patunay na sa gitna ng takot, may pag-asa at tapang ang nagkakaisang komunidad, anuman ang kalagayan sa buhay at kasarian. Number 1. Ang panulat ni Moises Sanchez laban sa kartel. Sa bayan ng Medellin de Bravo, Veracruz, may isang lalaking hindi sundalo, hindi pulis at hindi rin politiko. Isa siyang ama, mamamahayag at tagapagtanggol ng katotohanan. Siya si Moises Sanchez. Sa pagkakataong ito, hindi baril ang kanyang sandata, kundi papel at computer. Sa pahayagan niyang La Union, isinulat niya ang mga balitang ayaw harapin ng maraming mamamahayag, tulad ng mga pagpatay, droga at katiwalian, ang mga takot na naghahari sa kanilang bayan. Pero habang tumatapang ang kanyang mga news articles, mas lalo siyang nalalagay sa alanganin. May mga lalaking nakabantay sa labas ng bahay niya, mga matang nagmamatsyag sa gabi. Minsan, bigla na lang may tumatawag sa telepono. Wala namang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging pananakot ang ginagawa. Pero hindi siya umatras. Hindi niya isinuko ang kanyang pagsusulat. Ang kanyang mga sulat ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga kababayan niya na huwag manahimik. Marami ang nagpasalamat at nakiisa sa kanyang laban. Hanggang dumating ang gabi ng January 2, 2015. Pinasok ng armadong grupo ang bahay ni Moises. Tinangay siya nito. Naiwang takot na takot ang kanyang pamilya. Walang kahit na anong dahilan, basta na lang siya isinakay sa sasakyan. Pagkaraan ng 3 linggo, sa kasamaang palad, natagpuan ang bangkay ni Moises na wala ng buhay at may malalim na sugat sa ulo sa isang rancho sa Medellin de Bravo. Ang kanyang ulo ay pinagsasaksak at tinangkang sunugin ang kanyang bangkay upang hindi na makilala. Sa isang iglap, nawala ang matapang na manunulat ng Veracruz. Sa investigasyon, lumabas na si Omar Cruz Reyes, ang mayor ng Medellin de Bravo, ang sospek sa pag-utos ng pagdukot at pagpatay kay Moises Sanchez. Dahil ito sa kanyang mga articles na naglalantad ng katiwalian, palpak na lokal na pamamahala, kakulangan ng seguridad at sa kanyang pagsusulong na magkaroon ng military presence sa kanilang bayan. Ayon sa testimonya ng isang dating pulis na kasangkot sa krimen, mismong si Cruz Reyes ang nag-utos na ipadukot si Moises at bilang kapalit, pinayagan niya ang isang grupo na magbenta ng droga sa kanilang lugar. Inilabas ang arrest warrant laban sa mayor, pero sa kasalukuyan, hindi pa rin siya nahuhuli. Sa buong Mexico, si Moises ang naging simbolo ng panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag. Sa bawat bayang kinokontrol ng takot, may taong katulad niya na lumaban, hindi para maging sikat, kundi para gisingin at turuan lumaban ang isang bayan. Hindi man madaling talunin ng mga masasama, pero hanggat may mga taong handang tumayo at ipahayag ang kanilang katapangan at kabayanihan, may pagbabagong umuusbong, kahit paunti-unti. Sa bawat hakbang, sa bawat tapang na ipinapakita ng mga ordinaryong tao, unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang madilim na sulok ng lipunan.
Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.